Parehong movies ay nagustuhan ko. Alin kaya dito sa dalawang ito ang mas maganda? Napakaganda ng movie na to. It is very well directed. Si Denis Villeneuve ay isa sa mga paborito kong direktor. Siya ang direktor sa mga magagandang movies gaya ng Blade Runner 2049, Sicario, Enemy, at syempre isa sa mga pinakapaborito kong crime thriller movie na Prisoners. Wala nang duda na magaling siyang direktor para sa akin. Napakaganda ng visual effects dito at pati na rin ang mga practical effects. Parang minimal lang ang CGI dito sa movie. Yung itsura ng disyerto dito ay napakaganda tignan. It reminds me of Tatooine, isa sa mga planeta sa Star Wars. Mukhang realistic ang lahat ng mga lugar dito. Napakaganda rin ng cinematography. Although nakaset ito sa future, wala yung mga typical na futuristic na building, sasakyan or gadgets na usually nakikita sa mga futuristic movies or TV shows. Halos wala ang mga advanced computers dito. Kahit ganon, mukha pa rin itong futuristic tignan. This movie also reminds me of Game of Thrones dahil sa mga political themes nito. At pati na rin sa style ng world building nito. Napakaganda ng mga performances ng buong cast. At very likable ang lahat ng characters. Maganda ang choreography at yung camera work sa mga action scenes. Ang issue ko lang is yung pacing. Nababagalan ako minsan at may mga conversations dito na nakakainip. At may mga times sa movie na may mga terminology sila na hindi ko alam. Kapag fan ka ng Dune, maiintindihan mo agad yung mga terms. Pero kapag first timer, hindi nila agad maiintindihan. Wala masyadong mga explanation tungkol doon. Kaya after ng movie, sinerch ko na lang. Overall, nag-enjoy ako sa movie. 8 out of 10. This movie is very well directed. Maganda yung cinematography, production design, at yung music. Yung mga action scenes dito, mas lalo nilang pinaganda yung fight choreography. Lahat ng mga naging issues ko sa part 1 nawala dito. Andito rin lahat ng mga bagay na nagustuhan ko sa unang movie at mas pinaganda pa. Sa mga tao na napanood na yung unang movie a few years ago, pero nakalimutan na yung ibang mga plot details, makaka-catch up pa rin sila habang nanonood. Bawat conversations ay mahalaga pakinggan at walang eksenang hindi mahalaga. Maganda ang pacing ng movie, napakaganda ng performance ni Timothée Chalamet. Very charismatic at maganda yung character development sa character niya. Makikita mo yung shock at mararamdaman mo yung intensity sa mga kakampi at mga kalaban nila. Parang dalawang roles na ang ginagampanan niya. Nagalingan din ako sa performance ni Austin Butler. Very terrifying at interesting siya bilang kontrabida. Nakatulong din sa kanya yung costume design at yung kanyang makeup. Lahat ng cast dito ay magagaling ang performance. Mas in-expand nila yung world building at nagustuhan ko rin yung mga bagong inintroduce na characters. May isang surprise character dito na kahit maliit lang yung role, excited ako sa magiging takbo ng kwento niya sa mga susunod na movies. Overall, nagandahan ako sa movie and mas lalo akong naging interested sa world building at sa mga susunod na kwento nito. Nagustuhan ko yung role at performance ni Zendaya dito. Sa unang movie, napakaliit ng screen time niya, pero dito sa part 2, mas malaki ang role niya at yung impact ng character niya. 10 out of 10.